Umaasa ang isang kongresista na madadagdagan pa ang ospital para sa mga lolo at lola. Kasunod na rin ito ng ulat na dadami ang senior citizens by 2030. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Itinuturing na aging na ang population ng Pilipinas ayon sa Commission on Population and Development. Ibig sabihin lumalaki ang bahagdan ng mga taong may edad 60 pataas. Bumabagal daw ang pagdami ng bagong ipinapanganak pero tinatayang dadami ang senior citizen pagdating ng 2030. Kaya swak ang Expanded Senior Citizen Law at pagtatatag ng mga geriatric hospital na muling itinutulak ni Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ompong Ordanes sa 20th Congress. Nag-iisa lang kasi ang geriatric hospital sa bansa, ang Doña Eva Macapagal na malapit sa Malacanang. Kaya gusto ng congressman na madagdagan ito para sa mga dumaraming matatanda. Noong 19 Congress ay ipinasa natin sa Kongreso ang ating Geriatric Health Act at naisampa natin sa Senado sa kasama ang palad ay nabimbin, hindi naging bata. Doon Kaya din po ba ito? i-refile natin muli, i-refile natin ngayong 20th Congress. Ayon pa kay Ordanes, wala siyang ideya kung bakit hindi ito nabibigyan ng pansin gayong kailangan ng malaking sektor ng ating lipunan. Ang lagi raw niyang nakukuhang sagot, walang pondo para sa kanyang panukala. Hindi ko alam kung bakit walang pondo. Ang laki ng pondo ng ating annual budget nung nakaraang taon, 5.6 trillion. Halimbawang magbigay tayo ng 1 billion dito, hindi naman makaka-apekto sa ating national budget. Pero tiwala si Ordanes na makakalusot na ito ngayon, lalo't meron na siyang 2 kakampi sa Senado na magsusulong nito. Sina Senators Rodante Marcoleta at Erwin Tulfo na may kanya-kanyang advokasya rin para sa elderlies. Ang geriatric care ay isang specialized healthcare na multidisciplinary rin para sa pangangalaga kina lolo at lola. Kasama dito ang medical care para sa mga sakit ng kanilang edad, rehabilitation at psychiatric care para sa mga dumaranas ng depression o nagkakademensya. Bukod pa ito sa kailangan nilang tulong para sa kanilang daily activities na hirap na silang gawin. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.